Amen. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Pag-ibati po ang inyong katabi at bigyan po ng napakamatamis na ngiti po. Tayo po'y pinagpala. Amen. Pinagpala po ba tayo? At sa atin po, patuloy at pasalamat sa ating Panginoon at katulad na inawit natin, diba? Patuloy natin dinideklara at ang araw na ito ay binigay sa atin ng ating Panginoon para itaas natin ang ating Diyos sa ating po mga buhay at patuloy natin sabihin, dinideklara na ako ay sa Diyos. Amen? Pakisabi nga po sa katabi nyo, ako ay sa Diyos. Diba kanina sabi natin kay Lord, I am yours, I am yours. Patuloy natin dinideklara na talagang ang Diyos na mabuti sa ating mga buhay ay patuloy na gumagawa sa ating mga buhay. Amen? Amen. At sa umaga pong ito, hayaan po natin na talagang patuloy na talagang makakilos ang ating Panginoon sa ating kalagitnaan. At kanina po, sa ating pong pag-awit ng mga papuri at pagsamba, ito ay talagang pagsabi natin sa Kanya na salamat Lord kasi sa nagdaang araw, di ba, sa nagdaang panahon ng ating buhay ay talagang nakita natin ang Kanyang pangunguna sa ating mga buhay. Alam ko may mga problema tayo. Sino walang problema? Taas ang kamay. Meron bang tao walang problema? Wala. Lahat po tayo may problema. Pero salamat, di ba? Na kahit na may problema tayo, may mga pagsubok tayong pinagdadaanan, alam natin na ang Diyos na sumasa atin ang patuloy na bibigay sa atin ng kalakasan. Kaya nga ngayon, nandito tayo, di ba? Ilalakas tayo ng ating Panginoon at patuloy na talagang binibigyan ng pagkakataon na talagang siya ay itaas sa ating mga buhay. Kaya kapatid, pakisabi sa iyong katabi, kasama mo talaga si Lord. At dahil kasama mo talaga si Lord, di ba? Hindi tayo dapat matakot o mangamba sa mga nakikita natin o mga naririnig natin na mga problema dyan sa palipaligid. Hindi tayo pabayaan ng ating Panginoon. Amen? Sige nga po, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hayaan po natin na talagang maibigyan natin sa lugar na ito ang kabutihan at ang kapangyarihan ng ating Diyos sa ating mga buhay. Yan. Praise the Lord. At ngayon po, umagang ito, patuloy din natin purihin at pasalamatan ng ating Panginoon sa mga first-timers na kasama po natin ngayon. Yan. Salamat sa buhay nila at syempre sa mga taong nag-invite sa kanila. Yan. So, pasalamatan natin si Aileen Ramirez at saka si Dr. Grace Nolasco dahil invited nila si Ate Feli Ramirez. Yan. At saka si Robin San Juan. Welcome po. At ganoon din, ating pasalamatan si Kuya Joey Paiba dahil narito po ang kanyang mga invited. Si July Blanco, tama po, si July Blanco, Mike Kanyeve, po tumayo, at saka si Marvin Pansiloy. Ito pong tatlong waking sinasamapan po natin. Yan. Welcome po, Ate Feli, Robin, July, Mike, Marvin, dito po sa All Nations for Jesus Church. Ang nais po namin ay talagang maramdaman ninyo ang pag-ibig ng ating Panginoon at talagang makilala pa natin siya ng lubusan. Makilala natin siya sa higit na mas malalim, personal at Bibliang kaparaanan. At hayaan po natin sa umagang ito, anuman ang plano ng Diyos sa inyo, hindi mo aksidente na kayo nakarating sa lugar na ito. Naniniwala po ako na ito po ay itinakda ng ating Panginoon. Kaya welcome po muli sa lugar na ito at hayaan po natin na talagang sama-sama natin ma-enjoy ang presence ng ating Panginoon. Amen? Yan, sige. Pwede pong tumayo po tayong lahat muli. At sa oras na ito, atin pong buksan ang ating mga Biblia dahil sa oras na ito tayo po ay patuloy na makikinig at unawain po natin ang mensahe po sa atin ngayon ng ating Panginoon. Noong mga nakaraan pong linggo, atin pong pinag-aralan, di ba, ang Book of Joshua at tuloy-tuloy po yan. Tayo po ngayon ay nasa Joshua chapter 3 na. Yan. Buksan po natin ating mga Bible sa Joshua chapter 3. Simulan po natin sa verse 1. Ang mga Israelita po ay kaharap na nila ang Jordan River. So, we have to face our Jordan. Yan. Haharapin na nila, kaharap na nila ngayon ang Ilog Jordan. Yan po natin. Andiyan na po kayo.
Simulan po natin sa verse 1 ng chapter 3, Joshua. Maagang-maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel. Nilisan nila ang Sitem patungong Ilog Jordan at humimpil sila sa tabi nito bago tumawid. Verse 2. Pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampamento ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala ng mga saserdoteng Levita ang kaba ng tipan, sumunod na kayo. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo daraan, sapagkat hindi pa kayo napupunta rito kahit kailan. Ngunit huwag kayong pakalalapit sa kaba ng tipan. Paunahin ninyo ito ng mahigit ng kalahating kilometro. Sinabi naman ni Josue sa mga tao, ihanda ninyo ang inyong sarili sa pagharap kay Yahweh, sapagkat bukas siya'y gagawa ng mga kababalaghan na inyong masasaksihan. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga saserdoteng Levita, buhatin na ninyo ang kaba ng tipan at mauna kayo sa mga tao. At gayon nga ang ginawa nila. Sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito'y padalakilain kita sa paningin ng buong Israel, sa ganito makikilala nilang ako'y sumasa iyo. Tulad ng ginawa ko kay Moses, sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdadala ng kaba ng tipan na magtuloy na sila sa Ilog Jordan, ngunit hihinto pagtungtong ninyo ng tubig. At tinawag ni Josue ang mga tao, halik kayo at pakinggan ninyo ang ipinasasabi ni Yahweh, ang inyong Diyos. At sinabi niya sa mga tao, dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating niyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang mga Heteo, ang mga Hevio, ang mga Perizeo, ang mga Gergeseo, ang mga Amoreo, at ang mga Jebuseo. Ang kaba ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng sangkalupaan ay mauulang itatawid ng Ilog Jordan. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Kapag ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan ay tumuntong sa tubig, titigil ang pag-agos ng Ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulog. Manalangin po tayo. Salamat nga Panginoon sa oras na ito. Salamat Panginoon dahil alam po namin na sa pamagitan po ng mensahe mo at sa pamagitan ng nabasa po namin mga talata dito po sa iyong aklat, marami po kami matututunan na kung saan Panginoon talagang makikita namin ang kapangyarihan mo, hindi lamang sa kanilang mga Israelita kundi maging sa amin Panginoon. Salamat nga dahil patuloy kang nangungusap sa bawat isa at inihanda mo ng aming po mga puso upang maging daluyan ito ng iyong mga salitang puro at mga salita na talagang magbibigay sa amin, hindi lamang Lord God ng kaaliwan, hindi lamang magbibigay ng comfort, kundi Lord encouragement at magbibigay sa amin ng kalakasan upang tunay nga Panginoon na talagang magawa namin ang mga dapat po namin gawin. Salamat dahil sa umagang ito, meron kang special na gagawin sa aming pong kalagitnaan, lalong-lalo sa aming pong mga puso. Holy Spirit, pangunahan niyo po kami at sa iyo po namin tunay na pinagkakatiwala ang aming pong mga buhay. Ikaw ang nakakabatid ng lahat ng aming pong mga sitwasyon. Salamat dahil kaya namin harapin ang lahat ng ito. Ito man ay mabuti o sa tingin namin ay hindi. Alam namin kasama ka namin at meron kang magandang ginagawa sa aming pong mga buhay. Salamat po sa buhay ng aking pong mga kapatid na narito ngayon. Pagpalain mo po sila at patuloy na ikaw lamang ang talagang maitaas sa aming pong kalagitnaan. Ito pong aming nalangin sa pangalan ni Jesus. At bago po tayo po pwede pong pakikamayan po ang ating mga katabi. Ayan. Tayo po ay mag-declare ng blessing sa kanila. Ayan. Bless you all. Kapayapaan po ng Diyos ang sumayo. Hallelujah. Ayan. Facing our Jordan. Ito po ang topic natin sa umagang ito. At nandito po ang mga Israelita. Nasa harapan na nila ang Ilog Jordan and they are about to cross over. Ayan. At napakahalaga po nito sa bawat isa po sa atin. Ilang linggo na po. Diba? Sabi mo, almost 3 months na yata itong pinag-aaralan natin eh. Yan. At talaga may iba't iba pong kapahayagan na binibigay ang atin pong Diyos. At salamat dahil patuloy na talagang binubuksan ng Panginoon ang atin pong mga puso upang talagang malaman natin ang kanyang kalooban. Lalo-lalo na po ngayon na talagang tayo po'y palipat na. Bakit sabi po sa katabi nyo, totoo na ito.
Lilipat na talaga tayo. Hindi lamang ito binabasa natin ng mga Israelita na sa promised land. Kasi totoo na po, ano na po tayo? First Sunday na ng August. Di ba? Yan. So malapit na. Excited na ba kayo? Dapat maging excited tayo kasi marami pang gagawin si Lord sa atin. Okay, so dito muna tayo. Tingnan muna natin yung lesson na makukuha natin sa pamagitan po ng mga talatang binasa natin. So dito po napaka-importante ng event na ito, o ng time na to para sa mga Israelita. Kasi nandito na po sila, nakatayo na po sila, sabi nga, nakatayo na sila doon sa Ilog Jordan na kung saan pag nakatawid na po sila, ibig sabihin, apakan na nila yung buong lupang pangako ng Diyos sa kanila. Ito pong event na ito ay sabi nga, significant kasi parang may naulit yan sa buhay ng mga Israelita. Naalala po ninyo, nung humarap ang mga Israelita sa Red Sea, yan, di ba meron din silang kinaharap na ganito din sitwasyon. Yan. At ang kaharap po nila ay yung Red Sea. Yan. So, kung mabalikan po natin yung pagharap nila doon sa Red Sea, doon sa pagharap nila, sila ay nakatayo sa isang sitwasyon na parang imposibleng makatawid. Pero, dahil nga ang kanilang nasa likuran, kasi ang iniwanan ng mga Israelita bago nila kaharapin ang Red Sea ay yung 430 years of slavery. Yan. Nakatayo sila, balik yung Red Sea po sa Red Sea, nakatayo sila at ang kanilang iiwanan ay yung 430 years of slavery. So, pag natawid nila ang Red Sea, ibig sabihin, tapos na yung slavery sa kanila. Yan, yun yung sa Red Sea. Ngayon, dito naman, sa Jordan River, nakaharap sila sa Jordan River, ang iiwanan naman po nila ay yung 40 years of wilderness na sabi nga, paikot-ikot. Parang walang ending na paikot-ikot. Yan. So, ang mga Israelita ngayon ay nakaharap na naman sa isang sitwasyon na lalarga ba kami o babalik kami. Doon po sa Red Sea, ang kanilang babalikan ay yung slavery. Yan. Pag hindi sila tumuloy doon sa Red Sea, kung nila tatawirin ang Red Sea, babalik sila sa slavery. Tapos dito naman sa Jordan River, kung hindi sila tatawid sa Jordan River, babalik sila sa paikot-ikot. Pakisabi po, paikot-ikot. Paikot-ikot na wilderness na hindi alam kung saan tutungo. Yan. So, meron sila ngayong kinakaharap na kung saan magdidesisyon sila na tatapakan ba nila, kukross ba sila, o hihinto sila at babalik sila. Yan. So ngayon po, meron pong napakagandang mensahe na gustong ituro sa atin ngayon ng ating Panginoon sa pamagitan po ng storyang ito. Pakisabi po sa katabi ninyo, meron din akong Jordan. Pag sinabi pong Jordan, ito yung river na tatawirin natin. Na kung saan, ang Jordan River po, ay sabi nga ay, para sa atin, parang magandang pakinggan, di ba? Kasi ang daming mga miracle na ginawa si Lord. Pero ang totoo, mahirap po dumaan doon. Yan. So meron po tayong short, andyan na ba? Kuya? Yan. Kung ano yung tatawirin nila. Kasi parang pag binabasa lang natin, parang madali lang eh. River, ano bang river meron tayo ngayon? Pasig River. Pasig River. Pasig River. Nakakawit ang Pasig River? Ng bangka. Ng bangka. Pero tao. Sa tingin nyo? Pwede din? Pwede din tumawid? Lalangoyin. Kayang langoyin. Kayang langoyin. Simula doon sa dulo. Ano ba yung dulo ng ano? Pasig River. Doon sa kabila. Loton at saka Abinida. Yan, parang gano'n, di ba? Yan. Kaya naman. Kayang langoyin. Kung marunong kayo lumangoy. Paano kung hindi marunong lumangoy? Ngayon, malinis ba yung Pasig River? Baka naman makarating ka nga doon. Mamatay ka naman sa mikrobyo. Di ba? Baka pagdating mo doon mamatay ka din sa maraming mga mikrobyo sa dulo. Okay, so ngayon, ito po, yung Jordan River, tingnan natin. Sa tingin ninyo, kaya ba ng mga Israelitang tumawid doon? Kasi tatawid sila. Tingnan natin. Ano lang to?
tumawid? Ha? Ay, tumawid doon. Meron akong nabasa na yung tatawirin daw nila, actually, yung haba niya, 251 kilometers. Hindi ko na tandaan yung simula dito doon sa Kanaan, pwedeng maiksi lang siya, hindi kasing haba ng 251 kilometers. Kaya lang, sabi nga uncrossable. Hindi siya pwedeng tawirin ng tao. Yan. Kasi nga, ganun, hindi lang siya, kasi diba sa verse 5, ang sabi sa verse 5, verse 5, verse 5 natin. Malalim siya. Saan ba yun? Ayun, verse 15 pala. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Yan. So, dito makikita po natin na hindi siya crossable nga. Yan. Number one, we have to face the Jordan. Yan po yung ginawa nila. Sa transition period po, kasi nasa transition sila na mula sa wilderness, ngayon haharap sila, papasok sila doon sa promised land. So, meron silang transition time na tinatawag. At ito na yung unang transition nila. Haharap sila, tatawid sila. At dito po sa pagharap nila sa Jordan, it was uncrossable. Hindi ito kayang tawirin ng tao. Meron ako nabasa kahit daw mga panther, mga hayop, pag tumawid daw po doon, nalulunod. Yan, talagang nadadala sila ng agos. Yan. Ang ending daw noon, yung karugtong pala ng Jordan River, sa kabila ay ang tinatawag na Dead Sea. Yan. At sa kabila naman ay yung Sea of Galilee. Yan, yung parang pinakadulo nila. Yan. So, dito makikita natin, ito daw ay isang uncrossable river na hindi kayang pwede tumawid siguro na may nakasakay ka, pero sa nakita natin, di ba, kahit siguro bangka, di ba, hindi kaya. Yan. So, makikita po natin dito kung ano yung kinakaharap ng mga Israelita nung time na yon. At ano kaya ang nararamdaman nila? Yan. Tingnan ninyo ha, kung kayo yung nandun ng Israelita, kaharap ninyo yung Jordan River at gano'n yung nakikita ninyo. At sabi, tatawid tayo kasi doon sa kabila, nasa kabila yung promised land. So, makikita natin kung ano yung nasa puso nila. Kasi nga, 40 years of wilderness. 40 years na paikot-ikot sila sa ilang. Tapos, sa konting, di ba? Yung konting-konti na lang, ando na, kaharap na nila. Yung promised land, ibig sabihin, freedom na, kalayaan. Mula sa wilderness at talagang papunta na sila doon sa promised land. So nakatayo sila ngayon between, sabi nga, freedom from wilderness. Nakatayo sila sa isang lugar na kung saan pag tinawid nila, makakalaya na sila mula sa paikot-ikot na wilderness. So ngayon, ang tanong, magtitiwala ba sila sa Diyos na talagang tatawid sila o babalik na lang sila sa wilderness? Yan. Ano kaya sa tingin ninyo? Kung kayo ang nandoon, ano po ang gagawin ninyo? Kaharap ninyo ang ilog Jordan, andun sa dulo, yung lupang pangako. Di ba? Pero kailangan tawirin mo. At yun ang tatawirin mo. Ano kaya ang maramdaman mo? Ano mangyayari sa'yo? Yan. Ano ang magiging decision mo? Yan. So, meron dito ngayon, kumbaga ang mga Israelite ay nakaharap sa isang napakalaking decision making na kung saan kailangan lang mag-decide. Kailangan nilang mag-decide na tatawid ba sila o hindi. Pero alam naman po natin, ang decision ni Joshua, kay Joshua as the leader, tatawid sila. Kahit anong mangyari, tatawid sila kasi merong word si Lord sa kanila. Now sa atin po, mga kapatid, sa oras na ito, hindi ko alam kung ano yung Jordan ninyo. Yan, hindi ko alam kung ano yung kinakaharap ninyo. Sa mga Israelita, yun po. Pero bawat isa po sa atin ngayon ay kailangan harapin ang anumang sitwasyon na meron tayo. Ano man po yung nangyari sa atin o nangyayari ngayon na kung saan parang nahihirapan tayo at parang pakiramdam mo ipaikot-ikot ka na o kaya pakiramdam mo hindi ka makalaya-laya sa iyong sitwasyon.
meron pong mensahe sa atin ngayon ang ating Panginoon. Ang gusto po ng ating Diyos ay maranasan natin ang kanyang kalayaan. Pakisabi po, freedom. Freedom. Kalayaan. Kalayaan mula sa kanikala ng kaaway, kalayaan mula sa spirito ng anger, kung meron mang namumuong galit sa puso natin, mga sitwasyon na kung saan we cannot handle, mga unresolved situations, unresolved problems, unresolved anger, o kaya mga mistakes na nagawa, mga pangyayari o mga nagawa natin na hindi natin akalain na nagawa natin, kaya lang nagawa na natin, di ba? Na minsan hindi natin na-handle yung ating sitwasyon at meron na tayong desisyon na nagawa na nagkamali tayo at ngayon we're suffering. Kumbaga merong nangyayaring kaguluhan sa harapan natin, resulta nung ginawa natin. Yan, pakisabi po, resulta ng mga ginawa ko. Minsan may mga nagawa tayo, di ba, na hindi tama, na ngayon kumaharap tayo sa isang magulong sitwasyon. Parang hinahalo-halo ang buhay natin, ang ating mga sitwasyon. Na kung saan katulad nga, nung nakita nating river, na parang may panganib. Yan. Hindi siya magandang lakaran, hindi siya magandang sitwasyon na kung saan, pero kailangan mong harapin. At ito nga po yung number 1 na dapat po natin gawin sa transition time na ito ng pagbabago at paglipat mula sa wilderness, sa promised land, mula sa slavery, papunta doon sa kalayaan ng ating Panginoon. Ang unang dapat natin gawin is we have to face the Jordan. Kailangan harapin natin. Katulad ng ginawa ng mga Israelita sa pamumuno ni Joshua na nandun sila. Diba sabi nga doon sa verse 1, maagang-maaga pa'y gumising na si Josue at ang buong Israel, nilisan nila ang Sitem patungong ilog Jordan. Yan. At doon sila, sabi nga, kumimpil sila sa tabi nito bago tumawid. Huminto muna sila. Huminto sila doon at tinignan nila yung Jordan River na kanilang tatawirin. Yan. So mga kapatid, sa mga panahon ito, hindi ko alam kung anong yung sitwasyon, pero meron pong gusto ang Diyos na gawin sa atin, gawin sa iyo, sa iyong pamilya, maging sa church, yan, merong gagawin ng ating Panginoon na kailangan lang nating mag-decide na harapin natin ang ating sitwasyon. Harapin natin yung anger, kung meron man pong mga alitan, kung meron pong problema sa pamilya, kung meron pong mga consequences na pinagdadaanan tayo ngayon, we have to face everything. Ano man daw yung naging epekto ng mistakes, mga pagkakamali na desisyon o ginawa natin, kailangan nating harapin. Yes, we cannot change our fixes. Ibig sabihin parang hindi natin kayang ayusin ang ating mga sitwasyon. But God can fix and make changes. Siya lamang pong aayos at siya yung magbabago ng ating sitwasyon. We have to face the Jordan not with fear and despair, but with hope for deliverance. Harapin po natin ang mga sitwasyon natin at hayaan po natin na ipakita ng Diyos yun pong kaya niyang gawin. Aayusin po niya. Pakisabi po sa inyong katabi, kaya niyang ayusin ang ating sitwasyon. Kung nakapasok ka man sa isang gulo, nagawa mo na, wala ka nang magagawa. Sabi nga, nasa huli ang pagsisisi. Sino nga ba naman ang gagawa ng isang mali? Alam niya, kunwari, bago siya gumawa, tapos alam niya na mapapahamak siya. Wala naman, di ba? Hindi niya gagawin yon. Kaya lang, dahil nagawa na niya, so we have to fix it, aayusin. Pero hindi natin kaya ayusin. Sino mong aayos? Ang atin pong Panginoon. Ang Diyos po ang aayos. So number 1, we had to face the Jordan. Pakisabi po sa katabi mo, harapin mo ang iyong sitwasyon. Harapin mo ang iyong sitwasyon. Harapin po natin ang ating mga sitwasyon at hayaan po natin ang Diyos ang magsaayos ng lahat. Dahil naniniwala po kung kaya itong ayusin ng ating Panginoon. Amen? Number 2. Una, they had to face the Jordan. The Israelites must face the Jordan. Pangalawa, they had to focus on God. Kailangan nilang tumingin sa ating Panginoon. Yan. Sabi nga doon sa verse 2 hanggang 4, pagkalipas ng 3 araw, naglibot sa kampamento ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, kapag nakita ninyong dala ng mga saserdoteng Levita ang kaba ng tipan, sumunod na kayo. Sa kanila ninyo malalaman kung saan kayo darahan, sapagkat hindi pa kayo napupunta rito, yon, kahit kailan.
Ngunit huwag kayong pakalapit sa kaba ng tipan. Paunahin ninyo ito ng mahigit na kalahating kilometro. Yan. So, ito po yung bilin ng Diyos sa kanila. Sabi nga, sumunod kayo. Diba? Sabi doon, sumunod kayo sa mga saserdote. Yan. Sumunod kayo sa mga Levita. Yan. Ang sabi ng ating Panginoon dito, ito yung gagawin ninyo. So, they had to focus on God. Siya po ang gagawa ng solusyon. Dito ho sa Jordan River, as they face the Jordan River, in crossing the Jordan River, kailangang makinig sila sa Diyos. Kailangan nakafocus sila sa sinasabi ng Diyos sa kanila. Kahit na uncrossable yung Jordan, pero dahil kasama nila ang ating Panginoon, tiyak may gagawin ang Diyos sa kanila. Amen? Pakisabi po sa katabi mo, may gagawin si Lord sa iyo. Kahit na sa tingin natin, di ba? Kahit na sa tingin natin, parang hindi maganda ang ating sitwasyon. Kailangan makinig tayo kay Lord. Ano po sabi sa Isaiah? Tingnan po natin. Isaiah chapter 26. Isaiah chapter 26, verse 43 pala, sorry po. Isaiah 43. Isaiah 43 verse 2. Kapag ikaw ay daraan sa karagatan, ano daw sabi niya? Sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Ulitin po natin ha. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Si Lord po ha, ang Diyos po nagsasalita dito. So kapatid, ano man ang suliranin mo, ano man yung Jordan River, nakaharap mo ngayon, ano man ang sitwasyon mo na hindi maganda, ito ang sabi ng Panginoon, hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, di ka hindi ka maibubuwan ng mabibigat na pagsubok. Yeah, praise God, napakagandang pangako mula sa ating Panginoon. Diretso po tayo sa verse 16 and 17 na Isaiah pa rin, 43. Sabi po sa 16, iyan ang sinasabi ni Yahweh na siyang gumawa ng landas upang may madaraanan sa gitna ng dagat. Sa kapangyarihan niya ay kanyang nilupig ang malaking umpo, nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang mga karwahe winasak, sila'y nangabuwal at di na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang ningas. So dito po, God will make a way. Parang kanta lang to ni Don Moen, di ba? Sabi nga, pag hindi na natin alam kung ano ang ating daraanan, it seems there's no way, di ba? Ang sabi doon, God will make a way. Yan. So dito po sa sitwasyon nila, at bagay sa sitwasyon mo ngayon, kapatid, hayaan mong ipakita ng Diyos sa iyo ang kanyang paraan. Ipakita ng Diyos sa iyo ang pwede niyang gawin. Yan. Tingnan po natin isa pa. Psalm 56. Awit 56. Verses 3 and 4. Sabi po dito, kapag ako'y natatakot o aking Diyos sa dakila, sa iyo ko ilalaga pag-asa ko at tiwala. Pangako niya'y binitiway, iingatan kong lubos akong umaasa at may tiwala ako sa Diyos. Kung ang tao rin katulad ko, hindi ako matatakot. Yan, napakagandang pangako, di ba, ng ating Panginoon. So, brothers and sisters, through His Word, sa panalangin po natin and making a good choice, decision, get our focus off of our feeling and unto God. Ibig sabihin, alisin natin ang ating pagtitiwala sa ating mga sarili. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Pakisabi po sa katabi nyo, focus lang kay Lord. Yan, focus lang tayo sa ating Panginoon. Ano po yung sabi sa Hebrews chapter 12 verse 2? Look unto Jesus,
the author and finisher of our faith, di ba? Tumingin lang daw tayo sa ating Panginoon, wag sa ating mga sitwasyon. Yan, tingnan po natin ang kayang gawin ng ating Panginoon. Yan, makapangyarihan bang ating Diyos? Yan, kaya mo ba niya tayo tulungan? Kaya ba niya kung gumawa ng himala? Kaya ka ba niyang pagalingin? Yung lahat ng mga may sakit at may karamdaman sa oras na ito, para ang tingin mo sa sarili mo, wala ng kagalingan, di ba? Hindi lamang kagalingang pisikal ang hinahanap natin sa mga panahon ito, di ba? Kagalingang spiritual, kalakasan na kung saan talagang hindi lamang harapin yung ating mga sitwasyon, kundi magkaroon ng solusyon ang ating mga problema. Paikot-ikot na lang po tayo, pero sa oras na ito, hayaan po natin ipakita sa atin ng ating Panginoon ang pwede niyang gawin. Sige po, sa oras na ito pwedeng tumayo. Number 1 pa lang po tayo ha. Number 2 naman pa tayo. Pero meron po akong kasunod. Gusto ko tumayo po tayo ngayon. Tayo po tayo muna. 4 lang naman po ito. 4 lang. Gusto ko po sa oras na ito, dahil sabi nga doon, di ba, face our Jordan, number 1. Tapos number 2, ano po yung sabi? Focus on God, di ba? Kumbaga, face, harapin natin ang ating Jordan, ang ating pong sitwasyon. Tapos pangalawa, harapin natin si Lord, focus tayo sa Kanya at sa Kanyang kapangyarihan. So ngayon kapatid, hindi ko alam kung anong sitwasyon mo. Hindi ko alam kung ano yung Jordan River mo ngayon. Yan. Pero nararamdaman ko na ilan sa akin dito ang medyo nahihirapan na sa kanyang sitwasyon. Hindi ko alam kung yan ay pamilya, yan ay sa finances, o kaya sa sakit, karamdaman, o kung ano man yung mga decision na ginawa natin na ngayon ay dahil mali yung mga decision natin, we're suffering. Nagsasuffer tayo. Merong mga kaguluhan na nangyayari sa mga maling ginawa natin. So ngayon, we have to face it. Kailangan harapin natin. At sa pagharap natin, kailangan natin si Lord. Kasi meron po mga pagkakataon na pinipilit natin na ayusin ang ating sarili. Ngayon, sa oras na ito, ibigay mo kay Lord ang pagtitiwala. Bitawan mo. Kasi minsan hawak-hawak natin. Minsan pinipilit natin ayusin. Hindi natin kaya. Hindi mo kaya, kapatid. Ibigay mo yan ngayon kay Lord. Amen? So right now, as we pray, gusto ko po na isipin mo ngayon yung Jordan River mo. Ano yung kinakaharap mo ngayon na parang hirap na hirap ka? And you are about right now, kailangan mo ngayong magdesisyon kasi gusto ni Lord ipakita sa iyo yung isang himala at gusto ng Panginoon makagawa siya sa buhay mo. Pero you have to make right decision. At ang decision na ito ay ibigay ito kay Lord. So kapatid, bitawan mo. Bitawan mo at tumingin ka ngayon sa Panginoon at sabihin mo sa Kanya na nagtitiwala ka sa Kanya. Sige po, manalangin po tayo ngayon. Right now, kapatid, as you face your Jordan River, ano man yan, relasyon sa asawa, sa pamilya, relasyon sa nakaaway, nakagalit, hindi mapatawad, problema sa pananalapi, problema sa relasyon, problema sa trabaho, anumang klaseng kabigatan o mahirap na sitwasyon. Sa oras na ito, kapatid, let's trust God. Focus on Him. Focus on God. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Jesus. Ang Diyos namin ay makapangyarihan sa lahat. At sa oras na ito, Panginoon, naniniwala ako na mas malaki ka kaysa sa aming mga sitwasyon at sa aming mga problema. Ang kinakaharap namin ngayon na sitwasyon ay nilalagak namin sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng takot namin, Panginoon,
na ibinibigay namin sa iyo. Inilalagak ang aming pag-asa at tiwala sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang tunay nag-iingat sa amin at kailanman hindi mo kami pinababayaan. At ngayon, Diyos, ano man ang sitwasyon ng aking kapatid, ano man ang kahirapan ng kanyang pinagdadaanan ngayon, ikaw, Panginoon, nakakabatid ng lahat ng ito. Tulungan mo siya na bitawan ito at ilagak sa iyo ang tunay na pagtitiwala. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga sitwasyon na parang pinipilit namin ayusin ito sa aming mga sariling kalakasan at karunungan. Pero imbis nga na maayos, lalong gumugulo. Pero ngayon, naniniwala ako, nananampalataya, na ikaw na Diyos namin na tunay na gagawa, makikita namin ang tunay na himala mo, Panginoon. Salamat, salamat, dahil haharapin namin ang lahat ng sitwasyon namin na merong pag-asa at talagang pagtitiwala sa iyo. Ano man ang pangailangan ng aking kapatid, salamat dahil may himala na magaganap sa kanyang buhay, sa aming mga buhay. At may kaayusan sa lahat ng kaguluhan na ginawa ng kaaway sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa lahat ng gagawin mo pa sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Number 3. Number 3, they have to face themselves. Kailangan harapin nila ang kanilang mga sarili. At dito po sa verse 5, balikan po natin sa verse 5, ito po ang sinabi sa kanila. Sinabi ni Josue sa mga tao, ihanda ninyo ang inyong sarili sa pagharap kay Yahweh, sapagkat bukas siya'y gagawa ng mga kababalaghan na inyong masasaksihan. So, harapin ang sarili at sa kanilang pagharap, they have to consecrate themselves. Kailangan ihanda ang sarili sa paglilinis. Kailangan ihanda ang sarili sa anumang gustong gawin na pag-aayos at paglilinis ng Panginoon. Sabi nga doon, consecrate yourselves. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua sa mga tao, sabihin mo, ihanda ang sarili sa pamamagitan ng paglilinis. So sa mga susunod pong Sunday, siguro next Sunday at sa last Sunday po natin dito, magkakaroon po tayo ng consecration service. Yan. Bago po tayo lumipat doon. So itong number 3, sa susunod na Sundays po natin i-discuss siya about consecration. Kasi gusto po natin, bago tayo lumipat, yung ano lang natin, yung mag-aagawa lang natin, pwede natin gawin na pagko-consecrate. So, sa next Sunday, sa susunod na Sunday po, magkakaroon po tayo ng consecration service. So, dito, they have to face themselves. Kailangan ayusin nila ang kanilang sarili. Pagkasabi po sa katabi nyo, ayusin ang sarili. Yan. They have to set yourselves apart. Kailangan ialis ang mga dapat alisin. Kailangan maging malinis tayo. Talagang ilayo natin ang ating sarili sa anumang gawa ng kaaway, sa anumang maruruming bagay, katulad po ng pinagagawa sa mga Israelita noong time na yon, na talagang magkakaroon ng paglilinis. Bakit? For tomorrow, you will see great wonders among you. Dahil kinabukasan, sabi nga po dito sa binasa natin, pagkatapos ng paglilinis, pagkatapos ng paglilinis, makikita nila ang himala ng ating Panginoon. So, kailangan lang harapin ang paglilinis. Yan. So, sa atin din po, kailangan natin harapin ang pag-aayos. Kumbaga, kung may mga sitwasyon po tayo sa mga problema po natin, sa pamilya, kailangan mag-ayos, kailangan manalangin, kailangan magkausap, di ba? May mga problema sa relationship. Yan. Hindi natin pwedeng pabayaan na lang yun. Yan. Kailangan may panahon ng paghaharap. May panahon na talagang kausapin yung mga dapat kausapin, tapos humingi ng tawad, magpatawaran, magpalinis tayo sa ating Panginoon. Amen? Yan. So, dapat alam natin, alam niyo po, ang maganda po dito sa mga Israelita, they can hear the voice of God.
naririnig nila ang tinig ng Diyos at sinasabi sa kanila ng Panginoon. Kaya ngayon, number 2, napakahalaga Focus on the voice of God sa Diyos. Kasi may sinasabi si Lord. Pagkasabi po sa katabi mo, may sinasabi si Lord. Sa sitwasyon po natin, hindi walang ginagawa si Lord. Minsan lang, sa dami ng ginagawa mo, hindi mo napapansin si Lord. Yan, tama? Sa dami ng sinasabi natin, sa dami ng reklamo natin, sa dami ng ang problema nga sa atin kasi minsan kung kalikaw yung natin sinasabi problema natin, hindi natin kinakausap si Lord. Hindi natin sinasabi kay Lord. Yan. May panahon na dapat tayong makinig sa Panginoon kasi mas maganda at tiyak ang solusyon ni Lord. Amen? Kaysa sa atin. Sa mga hindi naman masama humingi ng counsel, okay lang po yun. Kaya lang, makinig ka din kay Lord. Ang problema kasi kung sino-sino mga tao kinakausap natin, nakalimutan natin yung totoong magbibigay sa atin ng solusyon. At yun po yung ating Panginoon. Kaya dito po, makita po natin dito yung solusyon na binigay ng Diyos sa kanila, consecration. Kailangan humanda kayo. Kailangan magpalinis kayo. Kailangan maging maayos tayo. Pagtawid dun sa promised land, kailangan ayos tayo. Yung mga nakaraang mga preachings, di ba? Iwanan ang mga dapat iwanan. Huwag nang dalhin yung mga basura. Yan. So sa atin din po ganun. Sa paglilipat po natin, yan, may mga announcement po tayo mamaya, iiwanan natin ang mga basura. Hindi lang po yung mga gamit na hindi na natin dapat dalhin doon, kundi lalong-lalo na yung nasa puso natin. Nasa puso mo. Tama? Baka mamaya, iniwan natin yung mga maruruming bagay dito. Sabi natin, mga gamit na hindi na dapat dalhin. Pero yung puso mong maruming, dala-dala mo pa rin. Yan. Yun ang unahin natin, yung ating mga sarili. Amen? Pakitignan po ang inyong katabi at pakisabi, linisan na ito. Yan. Linisan na. Maglilinis na po tayo sa building. Diba? Lilinisin na po natin, pero higit sa lahat, dapat linisin ang sarili. Yan. So, consecration service po tayo sa mga susunod na linggo. Number 4. Ang bilis natin, natapos na ako. Number 4. Face it. Diba? Sabi mo na, face your Jordan. Focus on God. Tapos, harapin ang sarili. And then, harapin po yung katotohanan na kailangan nilang malaman. The fact they needed to know. Ito po yung mga katotohanan dapat nilang malaman. Yan. Ito yung mga katotohanan dapat nilang malaman. Kasi nagsasalita nga si Lord at meron pong piniprepare ang Diyos sa kanila. So, ganun din po tayo mga kapatid. Alam niyo po, kahapon sa prayer assembly, actually, hindi ko talaga ako naka-attend kasi galing po kami ng Nueva Ecija, alas 3 na ng madaling araw, at medyo inatake po ako. Yan. So parang, kahit lang ako naka-attend ng prayer assembly kahapon, yan, dahil nahirapan ako bumangon. alas 3 na ng madaling araw nakauwi. Pero narinig, meron mo nag-share sa akin. Yun naman, nag-share naman sa akin yung message ni Lord. So kahit paano, may konti po akong alam. At alam niyo po kung ano sinabi ni Lord. Yun pong pinagagawa niya sa akin ngayon. Sino naka-attend ng prayer assembly kahapon? Sino nandoon? Yeah. Anong meron na sinabi si Lord? Na-related dito sa mensahe. May relate, wala kayo alam. Ano yung mensahe kahapon? Mga kapatid. Yan. Merong linisan na nangyayari. Yan. Merong walisan at meron daw hose. Sabi nga noon, merong walis na ipinakita at talagang naglinis. Nilinis ang lugar. Yan. Tapos, hindi lang walis ang pinanglinis, kundi hose daw. Yan. Pag hose, ano ibig sabihin ng hose? Tubig na malakas, di ba? Ibig sabihin talagang wasiwasin yung lahat ng dumi, yung lahat ng mga bagay na hindi dapat nandoon. So, sabi ko nga, yun nga talagang ginagawa ni Lord. Hindi lang talagang literal na paglilinis ang gagawin natin, kundi kasama doon ang spiritual na paglilinis. So, magkakaroon tayo ng talagang linisan at talagang ayusan na kung saan minsan sa ayusan at linisan, hindi maiiwasan ang masaktan. Sabi po sa katabi nyo, kahit masakit, magpalinis tayo. Di ba minsan, pag may libag, sample na lang libag. Yan, libag na medyo makapal. Dahil sa sobrang kapal, anong kailangan sa libag? Kuskusin. Di ba? Sa katawan na nga lang natin di ba? Pagka medyo makapal-kapal na yung dumi, di ba? Kailangan kuskus. At minsan sa kuskus natin,
masaktan tayo. Yun. So kapatid, minsan sa linisan, hindi maiwasan ang masaktan. Pwedeng ano yun pwedeng logo yun. Sa linisan, hindi pwedeng hindi masaktan. Basta't malinisan lang tayo, okay lang na masaktan. Amen? Sabi nga sa katabi mo, okay lang na masaktan, basta't malinisan. Diba? Yung mga kukuskusin natin, okay lang ba na magkuskusan tayo? Ano ibig sabihin? Talagang magsabihan tayo. Minsan kasi pag sinasabi sa atin yung mali, di ba? Minsan masakit, pero ang problema sa iba, nasaktan ka pero lumalaban ka. Sa Diyos, huwag tayong lumaban. Pag nililinis po tayo ng Diyos, hayaan po natin linisin tayo. Di ba? Kahit na masakit. Basta ang maging resulta lang nun ay talagang totoong linis. Ang problema kasi minsan, akala lang natin na kunwari, nagre-review kan tayo, kaya nagsasabihan tayo ng mga hinahin natin, sama ng loob natin, o kaya ng mga dapat na alisin sa atin. Yung iba nakikinig, oo lang ng oo, pero yung pala wala namang ginagawa. Pero dito ho, sa number 4, sabi nga, a fact they needed to know. Una po, they have to know. Kailangan malaman nila. Kasi they are about to cross. Kailangan gawin nila. O sige, balikan po natin. Ano po yung sabi? Doon sa verse 6 hanggang 13, basahin po natin. Ano po yung bili ni Lord sa kanila? 6 to 13. Ano po yung utos? Inutusan niya ang mga saserdoteng Levita. Anong gagawin? Buhati na ninyo ang kaba ng tipan at mauna kayo sa mga tao. Ito po yung bilin ito. Ibig sabihin, ang pagtawid kasi nasa verse 14 pa. So itong verse 6 hanggang 13, yung sinasabi ng Diyos sa kanila. Sabi nga, the fact they needed to know. Ito daw yung katotohanan na dapat nilang marinig, malaman. Verse 7, sinabi ni Yahweh kay Josue, sa araw na ito'y padadakilain kita sa paningin ng buong Israel. Sa ganito, makikilala nilang ako'y sumasa iyo. Tulad ng ginawa ko kay Moses, sabihin mo sa mga saserdoteng Levita na magdala ng kaba ng tipan na magtuloy sila sa ilog Jordan. So, sino po ang binilinan? Ang mga Levita, dala-dala nila ang alin? Kaba ng tipan. Magtuloy sila sa ilog Jordan. Ngunit, hihinto pagtungtong ninyo sa tubig. Yan. So, ano nyo na ho? Na-imagine nyo na, mga Levita, dala-dala ang kaba ng tipan, anong sabi? Tutungtong sila. Ay, nakita nyo yung kaninang yung video? Tutungtong sila sa tubig. Ngunit hihinto pagtungtong ninyo. Ibig sabihin, pagtungtong nila sa tubig, hihinto sila. Tama? Yan. Yan ang bilin. Ano ba? Verse 9. Ang tinawag ni Josue ang mga tao, halika kayo at pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh, ang inyong Diyos. Ang sinabi niya sa mga tao. Sabi po, mula kay Lord, kay Joshua. Ngayon si Joshua sa mga tao. So verse 10. Dito ninyo malalaman na sumasa inyo ang Diyos na buhay. Pagdating niyo roon, lilipulin niya ang mga Kananeo, ang mga Heteo, ang mga Hebeo, ang mga Perizeo, ang mga Gergeseo, ang mga Amoreo, at ang mga Jebuseo. Ang kaba ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng sangkalupaan, ay mauunang itatawid sa ilog Jordan. So ito na po. Pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lipid ng Israel, kapag ang mga saserdote may dala ng kaba ng tipan ay tumungtong sa tubig, titigil ang pag-agos ng ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar sa hulo. Yan. So nakita nyo? Nakita nyo yung sitwasyon nila? Anong gagawin? Dala-dala ng mga Levita, ang kaba ng tipan, tutungtong sila doon sa tubig, at pagtungtong nila, saka lang matutuyo. Di ba? Saka lang, ano sabi doon? Saka lang matitipon yung tubig. Parang hahawiin Di ba? Hahawiin ng Diyos ang tubig. Matutuyo yun, at doon sila magsisimulang lumakad sa tuyong lupa. Yun. So, ito po yung sinabi ng Diyos sa kanila. Yan. Pero ang tanong,
Anong mangyayari? Diba? Anong gagawin nila? Are they willing, kumbaga, to rest their feet in the water? Yan, handa ba sila na tumungtong doon sa tubig? Ang tawag po dito ay pananampalataya. Meron ba silang pananampalataya na talagang ito'y totoo, sinabi ni Lord? Kasi ganun mangyayari, di ba? Hanggat hindi sila tumutungtong sa tubig, tama? Hindi matutuyo. Hindi nakatitig lang sila doon sa Ilog Jordan, yung nakita natin kanina. Kung titig lang sila, sa tingin nyo tutuyo yun? Hindi. Kailangan nila humakbang at talagang tumungtong doon sa tubig. Yan. So, they must trust God to do what He says. Kasi, doon lang talagang titigil ang daloy ng tubig. Doon lang siya, sabi nga, pagka itinungtong nila ang kanilang paa, saka lang matutuyo ang tubig. Yan. So, mga kapatid, sa oras na ito, hayaan po natin na talagang yung pagtitiwala ay mabuo sa puso natin. Kasi dito, di ba, sa sitwasyon ng mga Israelita, grabe yung trust na dapat na meron sila kay Lord. Pakisabi po sa katabi nyo, pagtitiwala ng kapatid. Tiwala tayo sa Diyos na kaya niyang ayusin ang ating sitwasyon. Pero, we have to do something. Di ba? Meron tayong dapat gawin. Gawin natin yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Yan. Sa kanila, ang pinagagawa ng Diyos sa kanila, tumungtong. Di ba? Doon sa ilog, doon sa tubig. Yan. Now, sa inyo kaya kapatid, ano sinasabi ni Lord? Anong klaseng pagharap sa sitwasyon natin ngayon? Ang sinasabi ngayon sa atin ng ating Panginoon. Paano ngayon kikilos si Lord? Kasi pwedeng yun, di ba? Pero tanong niyo, paano kaya kikilos si Lord sa buhay ko? Anong klaseng pananampalataya ang gusto ni Lord na makita sa atin? Dito po, ang ipinakita, di ba? Pinakita ng mga Israelita ay yung kanilang pagsunod. Pagsunod nila sa sinasabi ng Diyos. Ngayon ang tanong, meron bang pinagagawa si Lord sa atin? Kagabi, nag-meeting ko kasi ang worship team. Gusto ko i-share yung konti. Kasi merong special na pinagagawa din ang Panginoon sa lahat sa atin, syempre. So, bawat ministry ngayon ay talaga inaayos. So, isa sa nakita ko talaga na may special part. Lahat naman tayo special. Pag sabi po sa katabi nyo, special na kapatid. Yan, lahat tayo special, di ba? Yan, kaya lang, syempre, ang worship ministry natin ay isa sa dapat na maghanda. Yan, sa paglipat natin doon. So, kagabi, nagkaroon ng meeting, talagang natutuwa po ako dahil lahat ng umaten, ewan ko kung lahat ng worship team na nandito ay nandoon kagabi. Pag wala po kayo, you miss something, kung hindi po kayo naka-attend kagabi, ay meron kayong na-miss. Kasi meron pong magandang nangyari kagabi, meron pong magandang napag-usapan. Yan. May mga instructions din na ginawa po tayo na pag-usapan na kung saan paghahanda din sa atin pong paglipat. Now, napakahalaga na sa ganitong pong sitwasyon po natin, lalo na po sa church, ay talagang magkaisa po tayo. Katulad po sa mga Israelita, nagkaisa silang sumunod kay Joshua. Diba? Sa bilin ng ating Panginoon. So, mga kapatid, alam ko may mga kanya-kanya tayong iniisip o ano dapat natin gawin paglipat natin, pero wag po kayong mag-alala dahil meron pong hindi lang special na paghanda na gagawin po tayo. Nakasama ka ha, kasi baka sabihin nyo, wala naman akong pamilya, tiga-attend lang ako eh. Attend na lang ako sa August 27. Yan, parang gano'n, di ba? Pwedeng gano'n lang eh. Mag-aantay na lang kayo sa announcement, anong oras tayo. Yan. So, absent ka, baka hindi ka makarating doon kasi ibahin namin ang oras. Madaling araw ho tayo. Yan. 2:00 na madaling araw. Yan. Mamaya, sa pag-uusap natin, hindi mo marinig, hindi mo malaman kung anong oras tayo. May preparasyon po tayo ginawa. Pero pinakamahalaga po sa lahat, consecration. Yan. Isa ho sa talagang dapat nating paghandaan. Kaya wag ho kayong a-absent. Pagkasabi po sa katabi nyo, wag kang a-absent. Yan. Dahil may consecration service po tayo na hindi lang po ito para sa church, kundi para sa inyo po, para sa ating personal. Kasi hindi lamang po sa church may gagawin si Lord, kundi unang-una sa'yo mismo. Merong magandang mangyayari sa buhay mo. Amen? Dahil tayo po ay inihahanda ng Panginoon para talagang makita natin yung promise
Promise land ni Lord. Kung ano man po yung meron ka ngayon, pakisabi po sa katabi mo, hindi pa yan. There's more. There's more blessings. Ha? Kung ano mang blessings meron ka, kung ano mang meron ka ngayon, sabihin mo sa katabi mo, meron pa. Meron ka pang dapat asahan mula sa ating Panginoon. At kung ano mang ministry na meron ka, kung meron naman tayo dito mga ministry, sabihin mo sa katabi mo, meron pa. At kung wala naman, wala ka pang ministry, sabihin mo sa katabi mo, magkakaroon ka. Magkakaroon po tayo. Lahat po tayo may gagawin. Amen? Lahat po tayo, espesyal, pagod na lang isang napag-usapan natin ng mga nakaraang linggo. Importante ka sa ANJC. Kung wala ka sa ANJC, hindi ho kompleto ang ANJC. Amen? Pagsabi rin sa katabi mo, pag wala ka, hindi kami kompleto. Kaya kailangan kasama ka. Amen? Sama po tayo. Amen? Sama po tayo. At yun nga po, so they must believe that if they put their feet in the water, it will happen. Maniwala sila na pag kanilang inakbang ang kanilang mga paa doon po sa tubig, magkakaroon ng himala. At ganun nga po ang nangyari. Sa verse 14, eto na po, pagtawid na. Sa verse 14, sa pangunguna ng mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan, umalis ng kampamento ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Verse 15, malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan, ito po ha, tumigil ang agos sa hulo at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam. Lunsod na nasa tabi ng Sertan, samantalang agos ng pababa sa dagat na patay, sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog. Di ba? At nakatawid ang buong Israel. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. Nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga saserdoteng may dala ng kaba ng tipan, samantalang tumatawid sa ibabaw ang buong bayan. Tuyo ang nilalakaran nila. That's the miracle. Yun po yung himala. Himala sa lahat ng himala. Yung ilog Jordan na tuyo. Yung nakita niyong agos kanina, ano kaya nangyari? Nung tinitinan mo, sabi, paano kaya nangyari? Yeah, yun talaga si Lord. Pag gumawa ng himala, si Lord talagang kamangha-mangha. Kaya kapatid, huwag kang mag-alala. Dahil sa iyong sitwasyon ngayon, kayang gumawa ng himala ng Diyos. Amen? Anong himala ba ang gusto mo? Anong himala ang hinihintay mo mula sa ating Panginoon? Sa oras na ito, kapatid, umasa ka. Dahil ang Diyos ang tunay nga nagagawa. And nothing is impossible with God. Amen? So tumayo po tayong lahat sa oras na ito. As you face your Jordan, you will believe God that He wants you to walk in a newness of life. Yung bagong buhay na kung saan hindi na po tayo paikot-ikot, tayo po ay didiretso, and as we cross over the Jordan, we will possess whatever God wants us to have. Matatanggap po natin kung ano man po yung gusto ng Panginoon na ibigay po sa atin. At sa oras na ito, tayo po'y patuloy na lumapit sa ating Panginoon at hayaan po natin na ipakita po ng Diyos ang kanyang mga kamanghamanghang bagay na gagawin sa atin. Let's all pray. Lord, narito po kami expecting a miracle from you. Lord, narito ang aking po mga kapatid. Alam mo yung mga sitwasyon po namin. Alam mo ang pinagdadaanan ng bawat isa. Salamat dahil sa oras na ito, nakikita ka namin, nakasama namin, at hindi mo kami pababayaan. At nais mo na talaga gumawa ng himala. Pagtitigilin mo ang malakas na alon ng buhay namin. Mga bagyo ng buhay na kung saan minsan nag-aalala kami at natatakot. Pero ngayon, salamat dahil sa pagpapatatag mo ng aming pong pananampalataya at ang pananampalatayang ito na meron kami ngayon ang tunay nga magdadala sa amin sa sitwasyon na kung saan gusto mong iparanas sa amin. Thank you, Lord, for making a miracle. Thank you, Lord. Kapatid, anumang himala ang kailangan mo ngayon mula sa ating Panginoon, maniwala ka
that as you obey Him, doon sa instruction ni Lord sa'yo, sa pamilya mo, sa anumang pinagagawa ng Diyos sa'yo, sa iyong sitwasyon, kung susunod ka lamang, katulad ng mga Israelita, nung tumungtong ang mga Levita, dala-dala ang kaba ng tipan sa Ilog Jordan, sa ibabaw ng tubig, natuyo ito. Nais ng Panginoon ipakita sa iyo ang kamangha-manghaling bagay na pwede niyang gawin. Thank you, Lord, for the miracle. Thank you, Lord. At hayaan niyo, Panginoon, na sa aming mga sitwasyon pa, ay talagang patuloy kami magtiwala sa inyo at makita mo talaga ang tunay na pananampalataya sa aming mga puso. Hallelujah. And right now, Lord, as we prepare ourselves para sa aming pong Holy Communion, sa aming pong communion na ito, continue to consecrate our heart right now. Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng mga kasalanan na gawa namin. Kung meron ka man nakikita mga pagkukulang at pagkakasala sa oras na ito, linisin ang aming pong mga puso at hayaan niyo, Panginoon, na maging karapat-dapat kami na tumanggap ng mga pagpapalang ito. Maging karapat-dapat kami na makasama sa communion po namin sa oras na ito. Thank you, Lord, for the forgiveness. Thank you, Lord, sa patuloy na talagang pagbibigay mo sa amin ang iyong pagmamahal. Magagawa namin ang lahat dahil ikaw na sumas sa amin ang tutulong ay sa amin. Thank you, Lord, for making us worthy right now to partake in our Holy Communion. In Jesus' name we pray.